Tabla sa 82 ang score at may natitira na lamang mahigit na 3 minuto sa nangyayaring laro sa Nauhan Gymnasium. Pinatahimik nga ni Mendez ang home crowd nang sirain niya ang ginawang dunk ni Garejo sa pamamagitan ng pagbibigay rito ng charge. Muli niyang ipinakita sa lahat na ang depensa pa rin ang kanyang pinakamalakas na sandata at patunay rin dito ang ginagawa niyang pagbabantay kay Romero nitong nakalipas na mga minuto. Bumalik nga sa Mansalay ang posesyon ng bola at sa pagsambot ni Mendez ay siya namang paglitaw ni Romero upang siya ay depensahan. Si Gerald naman ay mabilis na hiningi ang bola dahil nakita niyang parang may epekto kay Garejo ang nangyari. Ito raw ang gagamitin niyang pagkakataon para matakasan ito. Mabilis namang umatras si Mendez at sa pagtatama ng mga mata nila ni Romero ay bigla na lang siyang umabante bigla. Kailangang masabayan ko ang bilis ng isang ito, sabi na nga lang ni Maki sa sarili, at sa pagdikit niya kay Mendez ay napaseryoso na lang din siya nang wala na rito ang bola. Naipasa na nga nito iyon kay Valdez na mabilis na nakababa sa side ng Mansalay. Defense! 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 Ito naman ang cheer na maririnig sa buong venue ng sandaling iyon. Si Gerald nga ay sinamantala ang nangyari kay Garejo at matapos niyang makakuha ng buwelo ay biglaan nga siyang umatake. Sinabayan siya ni Dexter kaso isang pasimpleng hawi ang ginawa niya rito na sinundan niya ng biglaang pag-atras at pagtalon sa ere. Isang jump shot ang ginawa ni Valdez at paglapag niya sa ibaba ay siya ring paghalit ng bola sa basket. Nginitian pa nga niya ng bahagya si Garejo at dito na nga makikita ang pagpuyom ng kamao nito. Ayos ito, frustrated siya sa nangyari. Sabi nga ni Gerald sa sarili habang patras na bumabalik sa side nila. Sa pagbalik naman ng bola sa Nauhan ay napaseryoso na lang si Mendez nang lampasan siya ng kanyang kuya Maki. Ang bilis ng pagtakbo nito at makikita nga sa mga mata ni Romero ang kaseryosohan at nang maitawid niya sa gitna ang bola ay bumigla siya ng talon na ikinadilim ng kanyang paningin sapagkat hindi pa naman umaangat sa ere ang kanyang mga paa. Hindi, sabi na nga lang ni Mendez sa sarili dahil tumalon siya sa pag-aakalang magpapakawala ng quick shot ang kanyang kuya Maki. Ibinangga nga agad ni Romero ang kanyang katawan sa nasa ereng si Mendez at pagkatapos noon ay doon na nga niya pinakawala ng bola. Sumilbato ang referee at dito na nga napatayo ang mga taga-Nauhan nang makita sa ere ang bola na papunta na sa basket. Sumablay ang tres na iyon ni Romero at nang hinayang ang mga manonood dahil doon. Pero sa kabila nito ay parang wala lang ito kay Maki na nagpunta ng seryoso sa free throw area. Napatingin nga rin siya kay Garejo at nakita niya na na-frustrate ito sa ginawa ni Mendez kanina. Pagkatapos naman noon ay sa iba niyang kasamahan naman niya siya napatingin at makikita na rin ang pagod sa mukha ng mga ito, pero wala na siyang pakialam sa mga ito. Sa natitirang 3 minuto ng laban ay dito na raw siya magsisimula muli. Ang crucial minutes, ang pressure, ito ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng challenge sa paglalaro. At sa ganitong oras din ng laro ang palaging nagiging pinakamagaling niyang sandali. Nang makita naman ni mover si Romero sa free throw line ay medyo napakuyom siya ng kamao. Parang pakiramdam niya ay nangyari na rin ito noong kalaban nila ang mga ito. Ramdam niya ang nakakatakot na datingan ni Romero at wala siyang ibang naisip kundi si Mendez na siguradong wala nang magagawa para pigilan ito. Nasa crucial minutes na ang laban at ganitong oras makikita kung sino ba ang tunay na superstar sa loob ng court. Sabi sa isip ni mover at nakikitang naipasok nga ni Romero ang unang 2 free throws. Pagdating sa ikatlong free throw ni Romero ay nagulat na lang ang marami nang magmintis ito. Kasabay rin ito ay ang pagseryoso ni Mendez na nasa likuran dahil ang kanyang kuya Maki ay tumakbo kaagad papunta sa basket. Nakapwesto na nga sina Magbuo at Alcoba sa ilalim ng basket para kuhanin ang rebound. Pero wala silang kamalay-malay na mula sa munting daan sa pagitan nila ay lilitaw si Romero na tinapik pabalik ang nasa ere na bola. Huli na rin si Ricky para pigilan ang kanyang kuya Maki
At ng oras na iyon ay makikita nga ang pagbalik ng bola sa basket at ang pagpasok nito na tila ikinayanig ng buong gymnasium dahil sa ginawa ng kanilang ace player. Dumagundong ang malakas na cheer para kay Romero matapos iyon. Paglapag ni Maki ay mabilis siyang lumayo sa mga players na nasa ilalim ng basket. Dumiretso nga kaagad siya kay Mendez at seryoso itong binantayan. Napaseryoso tuloy si Ricky sa kinikilos ng kanyang katapat at ibang iba raw ito kung ikukumpara kanina dahil wala na siyang maramdamang nakikipagkompetensya pa sa kanya si Romero. Nakafocus na lang si Kuya Maki sa mismong laro. Sabi nga ni Ricky sa kanyang sarili na mabilis na tumakbo para hingiin ng bola. Pakiramdam nga niya ng oras na iyon ay hindi siya kilala ng kanyang defender base sa ekspresyon ng mukha nito. Napailing na nga lang si Ricky sa isip at iwinaglit ang mga bagay na iyon. Kailangan din daw niyang mag-focus. Pagkasambot ni Ricky sa bola ay napahinto na lang siya nang makita ang kanyang Kuya Maki na nakatayo at nakahanda sa kanyang pagharap. Nakaangat lang ang dalawa nitong braso at parang hinihintay ang kanyang gagawin. Ikinalaw ni Ricky ang isa niyang paa pero tila ayaw nitong gumalaw. Anong nangyayari? Tanong nga niya sa sarili dahil may kung anong panganib na hatid ang presensya ng kanyang defender ngayon na wala namang ginagawa kundi ang siya ay abangan. Kuhanin mo Gerald ang bola kay Ricky, sigaw nga ni Coach Andrea at pagkarinig ni Valdez noon ay mabilis niyang tinakasan si Garejo. Nang makita nga ni Mendez si Valdez ay agad niyang ipinasa rito ang bola at pagkatapos noon ay tumakbo na siya papunta sa side nila. Sinabayan naman siya ni Romero pero wala naman itong ginawang iba kundi ang pagsabay sa kanya at paghinto rin nang siya ay huminto. Habang pinapatalbog naman ni Gerald ang bola ay napatingin siya kay Ricky. Hindi ito umaalis sa pwesto nito kung kaya't kay Tuason siya napatingin. Kailangan daw nilang isecure ang pagpunto sa possession na ito lalo pat lamang ng dalawa ang kalaban. Isang screen nga ang ibinigay ni Tuason sa kanya at dito na nga nila ginawa ang play na nais nila. Sa pagpapalit nila ng defender ay siya namang mabilis sa paglayo ni Valdez. Pinasunod niya ang dalawang player na nakaitim at sa paglayo ni Tuason sa kanila ay agad niyang ipinasa rito ang bola. Mabilis na pinatalbog ni Tuason ang bola at umatras sa 3-point territory. Tumalon din siya at pinakawalan ito. Kaso laking gulat niya nang lumitaw si Romero sa kanyang harapan. Anong ginagawa nito rito? Tanong ni Carlos sa sarili. Nabitawan na niya ang bola at hindi naman ito natamaan ng palad ni Romero kaso isang malinaw na nagtagumpay ito sa pagpigil sa mainit na kamay ni Tuason nang magmintis ito. Paglapag ni Romero ay agad siyang tumakbo papunta sa side nila. Si Ricky naman ay hinabol ito at dito na nga napacheer ang crowd nang makuha ni Nereo ang rebound. Sina Alcoba at Valdez ay mabilis ding napatakbo sa side ng nauhan. Kaso hindi nagmadali ang nauhan nang ipasa ng sentro ng mga ito ang bola kay Garejo. Napakagat naman sa kuko ng hinalaki si Andrea nang makita ang ginagawa ni Romero. Hindi niya ito nagugustuhan dahil parang tumatalab ito kay Ricky, dahilan para maguluhan ito. Si Maki ay napatingin naman kay Dexter nang dumating ito sa kanilang side at kasabay nga rin ito ay ang pagkilos ni Alcoba at Valdez para dumepensa sa dumating na ring mga kalaban. Nang makita naman ito ni Maki ay doon na nga siya tumakbo para takasan ang kanyang defender. Matapos ang pagtalikod niya kay Ricky ay doon na nga siya bumigla ng hawak sa tagiliran to. Sinabayan niya ito nang mabilis sa pagtakbo papunta sa basket. Nag-cut si Maki at nang makita ito na Garejo ay mabilis siyang umiwas kay Valdez. Isang mabilis sa pasa papunta sa basket din ang kanyang ginawa at nabigla na lang ang mga nakaitim nang makita si Romero na naroon. Tumalon kaagad si Maki papunta sa basket at mabuti na lang at nakatalon kaagad si Magbuo para ito ay pigilan. Hindi nakapunto si Romero kaso sumilbato naman ang referee nang mabigyan si Magbuo ng foul laban kay Romero. Napaalalay naman nga ng kamay si Maki sa sahig nang siya ay bumagsak sa ibaba ng hindi maayos. Pagtayo nga niya
ay pasimple lang niyang nilampasan si Magbuo at naglakad patungo sa free throw line. Nang mga oras na iyon ay nasa hindi namang kalayuan si Ricky na marahang tinatapik ang kanyang mukha. "Gising Ricky, gumising ka. Hindi pwedeng maging ganito ka," sabi nga ni Mendez sa sarili, at pagkatapos nito ay nakatingin lang siya sa kanyang Kuya Maki. Hindi na raw pwedeng maulit ang mga pagkakamali niya. Kailangan daw niyang baguhin ang ugali niyang ito para siya ay mag-improve. Tinanggap nga niya sa pagkakataong ito na hindi niya basta mapipigilan ang kanyang Kuya Maki. Pero imbis na isipin niyang talo siya, ay pinilit niyang iwaglit ito sa pamamagitan ng isang tanong. "Ano ba ang pwede kong gawin para manalo kami kahit talo ako kay Kuya Maki?" Pumasok pa ang dalawang free throw ni Romero, at dahil dito kaya ang home crowd ay lalong nagwala. Halos mabingin na nga ang mga sumusuporta sa Mansalay dahil doon. Ang mga ginagawa nga rin ni Romero ay unti-unti na muling nakakapagbigay ng kaba sa mga players ni Coach Andrea, at kasabay ng pagsambot ni Mendez sa bola ay ang bigla nitong pagkawala dahil natapik kaagad ito ni Romero nang agresibo nitong abangan ang player ng Mansalay na sumambot sa inbound pass. Hindi ito maganda. Ito ang oras kung saan ang hirap pigilan ni Romero. Sabi nga ni Baron, at napakuyom na lang siya ng kamao nang habulin pa ni Maki ang bola nang ito ay tumalbog palabas sa court. Ang mga manonood na nakasaksi sa pag-save ng bola ni Romero ay napalunok at kumabog ang dibdib. Sa paghawak nga ni Maki sa bola ay agad din siyang tumingin sa loob at nakita niyang paparating na si Garejo. Dito nga ay mabilis niyang ibinato ito pabalik sa loob ng court, at sa pagbagsak nito sa sahig ay ang agad ding pagtalo ni Dexter para sa isang layup. Handa nang sumigaw ang marami sa pagpuntos ng nauhan, kaso lumitaw bigla si Mendez sa harapan ni Garejo na nagdidilim ang paningin. Sinabayan ito sa ere si Garejo, at nang bitawan ng player ng nauhan ng bola ay doon na nga ito tumapon pabalik ng isang malinis na block ang ginawa ni Mendez laban dito. Ang taas tumalo ni Mendez, sabi pa nga ng ilang manonood na malapit sa basket ng nauhan. Paglapag sa ibaba ni Mendez ay nakita rin niya na sinambot ni Alcoba ang bola at muli ngang ibinalik sa kanya na tumakbo na rin papunta sa kanilang side. Mula naman sa likuran ni Mendez ay makikita ang mabilis sa paghabol ni Romero na mukhang babawiin ang bola. "Sa likod mo!" sigaw naman ni Andrea, at dito na nga tumalon si Mendez nang lumampas na siya sa gitna ng court. Bago pa siya maagawan ay isang long pass papunta sa side nila ang kanyang pinakawalan. Walang tao sa pupuntahan nito, pero napaseryoso na lang ang mga supporters ng Mansalay nang lumitaw si Carlo Tuaso na nagdidilim ang paningin. Siya ang sumambot sa bola, at nang makita ni Quinto ito ay mabilis niya itong dinepensahan. Pinatalbog ni Tuaso ng bola, at nang subukang agawin ni Quinto ito ay bumigla siya ng atras at tumalon kaagad siya palayo habang nasa 3-point territory. Isang fade away shot ang kanyang pinakawalan, at dito na nga napakuyom ang coach ng nauhan nang makita ang magandang bitaw ni Tuason sa bola. Ito ang sakit sa ulo sa team ng Mansalay, ang shooters nila, lalo na itong si Sniper Katie. Sabi nga ni Coach Mabs, at sa paghalit ng bola sa basket ay doon na nga nagwala ang mga supporters ng Mansalay. 87-88 ang score matapos iyon. Lamang pa nga ng isa ang team ng nauhan, at sa pagbalik ng bola sa Exterminators ay bigla na lang silang napaseryoso nang sambutin ni Maki ang bola sa may gitna ng court. Sa paglampas nito sa gitna ay siya ring pagtalon agad nito para magpakawala ng long three na ikinatulala ng lahat ng mga manonood nang pumasok iyon sa basket. Napangisi si Maki Romero nang pumasok ang tres niya, at kasabay nito ay ang pagtingala niya sa itaas para tingnan ang natitirang oras ng laban. "Hanggat kasama ninyo ako, hindi tayo matatalo," sigaw niya, at ang mga salitang ito ang nagpalakas ng loob sa kanyang mga kasamahan
ng sandaling iyon. Isang malakas na sigaw ang ginawa ng team ng Nauhan nang marinig iyon. At kasabay nga rin ito ay ang pagngiti ng coach ng Nauhan dahil sa ginawa ng kanyang pamangkin. Ang lakas ni Romero. Nasambit na nga lang ng napailing na si Gerald. Maging ang mga kasamahan niya ay hindi maiwasang kabahan sa statement na iyon ni Romero. Si Sir Tuason nga ay napabuntong hininga na lang dahil agad na nabura ang kanyang ginawa dahil sa ginawa ng player na iyon. Si Ricky naman ng oras na iyon ay makikitang tumatakbo. Hindi na niya iniisip kung gaano kagaling si Maki Romero dahil sa pagkakataong ito. Itinaas nga ni Ricky ang kanyang kamay nang mahawakan na ni Magbuo ang bola sa ilalim ng basket ng Nauhan. Habang ang lahat ay hindi makamove on sa long try ni Romero, isang manlalarong nakaitim naman ang biglang sumalisi sa nararamdamang tuwa ng mga nakaberde. Kumawala ang bola sa kamay ni Magbuo at umarko ito sa ere. Si Mendez! Sigaw nga ni Coach Mav sa kanyang mga players, masyadong natuwa sa ginawa ni Romero. Kasabay nga rin ito ay ang pagsambot ni Mendez sa bola at ang marahan nitong pagngiti nang siya ay tumalo na sa ere para pakawalan ito mula sa kanyang mga kamay. Nagdilim ang paningin ni Ricky dahil sa gitna ng pagdiriwang ng mga manlalaro ng Nauhan ay alam niyang isang player lang ang nananatiling focus sa laban sa kabila nito. Lumitaw nga sa harapan niya si Romero na sinabayan siya sa ere. Kilala na kita, Ricky. Sabi nga ni Maki Romero, at sa pagbitaw ni Mendez sa bola ay siya namang pag-block dito ni Romero. Nabigla si Maki dahil hindi nagpakawala ng tres si Mendez. Pagkus ay gumawa ito ng pasa sa isang manlalaro namang salay na biglang dumating papunta sa basket. Isang fake shot lang iyon para pakagatin si Romero dahil ang totoong plano ni Ricky ay ang gumawa ng extra pass para makapuntos ang isa pa niyang kasamahan na ngayon ay nasa ere na para ilagay sa basket ang bola. Ang one-handed dunk ni Valdez ang nagpawala sa ingay ng mga taga-Nauhan at mukhang hindi pa sila basta magpapatalo sa labang ito hanggat hindi pa tumutunog ang huling buzzer ng quarter na ito. Iisa ka lang, Kuya Maki. Marami kami. Sabi nga ni Mendez sa kanyang isip sa kanyang paglapag. Wala na siyang iba pang ibinigay na ekspresyon sa kanyang kaharap. Bagkus ay tumakbo na nga siya sa side ng Nauhan para abangan ang pagpunta ng possession sa mga ito. Hanggat hindi tumutunog ang final buzzer, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kahit pa ilang highlights ang gawin ng ating kalaban, ay huwag tayong magpapatalo. Sigaw ni Ricky Mendez na biglang nagpakuyom ng kamao ng lahat ng mga taga-Mansalay. Oo, sigaw ng mga nakaitim at kasabay naman ito ay ang pagngisi ni Romero sa ginawa ni Mendez. 89-91, lamang ng dalawang Nauhan at may 1 minuto at 30 segundo na lamang na natitirang oras sa laban.